Hallelujah. Come on, can we clap our hands unto the Lord today? Come on, let's sing it out. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in knowing wonder. The King of glory, the King above all kings. Come on, let's sing. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life that I will be set free. Oh, Jesus, I'm sinful. All that you've done for me. Come on, let's clap our hands unto the Lord today. All that you've done for me. Hallelujah. Sige po, mas malakas pa po ng palakpak kay Lord para sa napakagandang hapon na ito. Hallelujah. So, ang ganda po nung kinakanta natin, no? Unfailing love. And yung love na yon is the greatest love story that has ever been told. Yung pinadala niya po si Jesus on earth for us to be redeemed. And of course, yun po yung magiging parang model naming mga tatay. Kaya pwede po natin i-greet yung mga tatay ngayon ng Happy Father's Day. Pakicheck nga po. Kahit mukhang tatay, pwede na. Ayan, biro lang po, biro lang. Ayan. At sa mga single parents po na tumuyo ng mga tatay, Happy Father's Day po sa inyo. At gusto po natin i-recognize sa hapon na ito ang ating mga VIPs, mga first-timers. Meron po ba tayong first-timers ngayon? Pati nga po yung mga kamay na yan. Taas po yung kamay. Meron po? Parang meron. Ayun. Well, ayun. Meron po. Welcome, Kuya. And we just want to welcome everyone to Church of God Baguio, the church that loves God and loves people. And ang love po na yon sa hapon na to, pwede po ba nating iparanas? And can I invite everyone to please get out of their seats and let's shake hands po sa mga neighbors natin. Sige po, let's just go through our announcements. Patuloy po nating ini-encourage ang lahat na please support our local cafe, Agape, because there's love in every cup, every purchase po. It helps to our church operations and at the same time, nakakatulong po kayo sa ating mga medical and outreach missions. So kung di nyo pa po nasisilip, you can also invite your friends. They're open from Sundays to Fridays from 10 a.m. to 6 p.m. So sana po, masilip natin sila. And of course, for our revival night, news po, this Wednesday is gonna be last of the Celebrate Recovery series. Pero after po diyan, magtutuloy-tuloy po tayo sa ating revival night every 6 p.m. on a Wednesday. So this Wednesday po, invite po namin kayo kasi po may special po na mangyayari in relation to the Celebrate Recovery program. Pero after that, sana po makita po namin kayo kasi there's fresh word, fresh revelation. Kung nabibiting kayo every Sunday, this is the best time for a midweek service na mag-join kayo. So sana po, every Wednesday, mag-join po tayo, 6 p.m. And of course, sa ating mga kabataan, may mga kabataan po ba ngayon dito? Parang wala. Parang wala. Ayan. Anyway, so for our youth night, there's a stop muna, pero babalik po tayo ng September. So wag po kayo malungkot. September, magkakaroon po ng announcement kung kailan po mag-resume ang youth night nyo every Friday. So stay tuned po kayo dyan. And of course, this July 4th, eto na po, mag-open na po ang Celebrate Recovery Program. Kaya kung titingnan mo yung katabi mo, kailangan ba niyang mag-heal? Pati nga, baka kailangan mo siyang invite. Tara, mag-sign up na po tayo. It's gonna be 4 months yata po ang itatagal nito. So please, mag-sign up na po kayo at sama-sama tayong mag-heal through Celebrate Recovery. And last announcement, before we do our worship, in relation to worship, revival
Pilipinas. Ang church po natin, magiging part po nito. It's gonna be August 18 on a Tuesday, 7 p.m. Sana po makita po namin kayo dito. Kung nag-aalala ka na wala kang masakyan, well, worry no more kasi magpo-provide ng church. So please register later after the service para din sa Revival Pilipinas. Amen po ba doon? Pwede mo marinig yung energy ng 3:30 service na ready na mag-worship sa Lord. Sige po, mas malakas pa. Let's clap our hands to the Lord. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, just like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King of all King. Come on, let's declare this. This is amazing grace. Come on, can we just put our hands up unto the Lord? Thank you, God, for your unfailing grace. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I see for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Go, let's declare. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. As you are worthy, O God, who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. Come on, put your hands up.
giving us life. When I think, come on, of your goodness and your love, being kindness, and I know your grace is giving me life, it's giving me life. When I see your favor over me, yes, God, we are grateful. And I know my Savior's giving me life. Come on, let's declare this today. He's giving me life, exceedingly life, abundantly, overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me life sufficiently, eternally, overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me life. Hallelujah. Come on, can we just clap our hands unto the Lord? If you're living the blessed life now today, come on, let's praise Him. I got the best life now, living the blessed life now. I got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. I got the best life now, living the blessed life now. I got the best life now. Oh, Jesus. Come on, let's put our hands in together. Come on, if you got the best life now, living the blessed life now. I got the best life now. Oh, Jesus. Come on, sing it out. I got the best life now. Living the blessed life now. I got the best life now. Oh, Jesus, I'm alive in you. Come on, can we just clap our hands into the Lord today? Oh, we got the best life now. Take it, Jesus. We praise you, God. He's giving me life, exceedingly life, abundantly, overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me life. Come on, can we just declare this to the Lord today? Hallelujah. Eternally overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me life, exceedingly life, abundantly, overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me love sufficiently, eternally, overflowing, overwhelming, more than I could dream. You're giving me life. Hallelujah. Come on, can we just clap our hands unto the Lord in this place today? Hallelujah. If you have received the life that Jesus has given you today, and if you are living the blessed life now, the best life now, a favorable life, come on, can we just worship the Lord in this place? Come on, can we just give thanks unto Him? Hallelujah. We praise your name, God. We praise your holy name, Jesus. Thank you, Jesus, for the life that you've given us. Exceedingly, abundantly, more than we could ask or imagine. Kapatid, pwede mo bang ibuhos lahat ng pagpupuri sa ating Panginoon sa lugar na ito? Can we just give thanks unto Him in this place today? Pour out your hallelujahs. We praise your name, O Lord. We sing about you, Jesus. We sing about your goodness. Oh, hallelujah. Come and sweep throughout this place. Come and sweep throughout this place. You are good. Hallelujah.
we just clap our hands one more time unto the Lord? Kapatid, alam ko mailalakas pa yung palakpak na yan. And if you believe that God has been good to you, and if you believe that your God that you are worshiping is a faithful God, huwag kang mahiyang itaas yung kamay na yan, kapatid. Huwag kang mahiyang ibuhos yung pagpupuri mo sa Kanya, kapatid, kahit patuloy na binubuhos ng ating Panginoon ang Kanyang pagpapala sa lugar na ito. Hallelujah! Oh, we praise the Lord Jesus! Hallelujah! Oh, we just want to give thanks to you, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Lord. That is our desire today, Father. That when we think about your goodness, when we think about your faithfulness, God, we just want to raise our hallelujahs to you. We know, Lord God, it's not enough, but it's the only thing that we could do right now, to worship you, to give thanks unto you, because you know, God, you are worthy of all our praises. We thank you, God, Jesus, for the life that you have given us, exceedingly, abundantly, more than we could ask or imagine. Thank you, Lord God, for continually pouring out your grace, your love toward us, God. Even though we don't deserve it, we can still sing about your goodness in our lives. We can still declare that you are our good, good Father, that you are perfect in all of your ways in our lives, Lord God. So right now, we just want to worship you, God, and honor you today in our worship, in full surrender and with gratitude and joy in our hearts. We want to thank you, Lord. Hallelujah. Be magnified, be exalted, Father. Stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I see many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to
your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills. You alone, God. Hallelujah. Come on, can we just raise? Be exalted now. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. The name above all. Be exalted now, be exalted now. Oh, you are worthy, you are worthy, you Lord. We exalt your name. Say worthy, worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on and say, worthy is the name of the Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. You deserve all the praises. Worthy is your name. Worthy is your name. Hallelujah. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Come on, can we just clap our hands unto the Lord? If you believe that He is worthy of all our praises, if you believe that the name of our Lord Jesus is worthy and exalted in this place today, come on, can we just clap our hands unto the Lord? Pwede mo bang ibigay lahat ng papuri sa ating Panginoon? Pwede mo bang ibuhos lahat ng pasasalamat sa ating Panginoon? Yes, God, you are worthy. You are exalted. You are magnified, O Lord. Hallelujah. 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 You are worthy, Lord. Hallelujah. 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 Yes, God. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. Hallelujah. Be exalted now, O Lord, in our worship. Be exalted now, O Lord God, in our praises. You are worthy of all. You are worthy. Worthy is the Lamb that was slain for us. Worthy is your name, Jesus, the name that is above every name. Be exalted, God, now and forever. We thank you, Father, for this time of worship. We thank you, God, once again for moving in our midst. We thank you, Lord, for allowing us to worship you once again, to pour out our thanksgiving unto you through our worship. Lord, there's no place we'd rather be but being in your presence, God. It's more than enough for us. More than enough for us, God. Thank you, God, for satisfying us, God, and pouring out your presence in this place. And even as we listen to your word, Father, come and move in this place. Holy Spirit, we welcome you. Come and move and do what only you can do. God, continue to worship you. We continue to glorify you and honor you. In Jesus' name, amen.
Amen. Praise God. Diba, ang ganda po ng ginawang video presentation ng church natin as an appreciation sa mga tatay po natin ngayon. So, church, may I invite every fathers who are here right now, lahat po ng tatay, lahat ng papa, lahat ng daddy, and even mga grandfathers po, mga lola po natin, pwede bang tumayo po tayo saglit? Sige na mga tatay po, tayo po tayo saglit. Ayan, pwede bang palakpakan po natin sila? And from your Church of God family po, binabati po namin kayo ng Happy Father's Day po sa inyong lahat, sa mga tatay po natin na nandito. And we just want to say that we appreciate you and we thank you for everything that you do, for all the sacrifices, sa lahat po ng hard work, and sa love na binibigay niyo po sa inyong family's love, seen or unseen. We thank you for everything that you do. And of course, from your Church of God family din, meron po kaming simpleng regalo para po sa inyo. Ayan, ibibigay po ng mga kabataan natin ngayon. Amen. And of course, church, pwede po bang i-extend natin yung mga kamay natin ngayon sa lahat ng tatay na nandito? And can we offer our prayer, our own prayer para po sa kanila? Yes, Lord God. Heavenly Father, we thank you sa mga tatay na nandito. We thank you for our dads, for placing them, Panginoon, and for bringing them sa buhay po namin. Maraming salamat, Lord, sa buhay nila, Father God. And Lord, right now, tinataas po namin lahat ng tatay na nandito ngayon. Every father representing their own families, we lift them up to you, Panginoon. Lord, we declare that your wisdom be upon them, Panginoon. Let guide them in everything that they do and every decisions that they make, Panginoon. Lahat ng steps up na buhay, sa buhay nila, Lord God, na kanila pong gagawin. Let everything that they do be in accordance to your word, Panginoon. And let their lives, Panginoon, show and reflect the love, Panginoon, na galing po sa iyo, Lord God. Lord, we also pray, Panginoon, na patuloy na ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, Father God. Continually provide for them, guide them, Panginoon, spiritually, financially, physically, emotionally, and even mentally, Panginoon. Lord, we declare that your blessings and your favor be upon them. Help them, Panginoon, to prosper in everything that they do, Panginoon, and shower them with your love. Lord, panalangin nga rin po namin, Panginoon, that they will grow continually in the relationship with you, Panginoon, and teach them, Lord, to lead their families in accordance to your will and in accordance to your word, Panginoon. Lord, we glorify you. Once again, we thank you, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatayan natin na nandito ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, minsan nga po natin palakpakan ng ating Panginoon. Wow. Happy Father's Day one more time para sa inyong lahat. Ano po? Ayan, so nag-greet na ho ba natin yung mga tatay natin? Alright, so ang ating message kasi ay patungkol sa ating mga tatay. Kaya wala na lang po kukontra pagka i-focus natin sa mga tatay. Amen? Okay, wala nang kukontra. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang kontrahin, okay? Okay, focus lang natin sa mga tatay kasi nga, paminsan-minsan lang naman ito. Siyempre, maganda po na kahit papano mabigyan natin ng parangal, ng respeto at pagmamahal ang ating mga tatay, daddy, itay. So, kung ano man po yung aking papa, di ba? So, i-focus lang po natin sa kanila. Amen? So, nag-greet ba natin sila? Yung tatay natin? Okay, so let's do that. And now, as we go through the Word of God, sige po, are you ready for the Word? Okay, so sige nga po, please extend your hand toward me and please pray for me as I share the Word of God today. I receive it, Lord. I receive. I receive the prayers of your people. Yes, God, we believe that it's not by might nor by power. We stand in your word. It's by the Holy Spirit. Our preachings and our messages are not with persuasive words of human wisdom, but it's a demonstration with the power of the Holy Spirit. Spirit of God, move in our midst today. Help us to understand your word. Let our ears, our hearts be receptive to whatever the Spirit is saying to the churches. Bless us today as we hear your word. This is our prayer. In Jesus' name, everybody said, Amen. Hallelujah. Sige po, palakpan po natin saglit ang ating Panginoon. Amen.
So, it's important, as we start our message today, na let's be expectant. Expectant po tayo na this might be the day that God is going to touch you, bless you, give you a miracle, give you a prayer answered, di ba? So, let's be expectant. Expect po natin. And kasi yan po yung sinasabi ng Bible, no? Napaka-importante yung pananampalataya. Yung pananampalataya kasi doon nakasalalay kung ano yung marireceive mo. Di ba? So, kung nawala ang pananampalataya, wala kang marireceive kay Lord. Kahit 5, wala. So, kailangan may pananampalataya. Ibig sabihin nito, paniwalaan natin. Kung ano po sinabi ng Bible sa atin, paniwalaan natin, I receive it. Parang ganon. I receive it. Practice natin, I receive it. In Jesus' name. Okay, so let's start sa ating text ng ating message ngayon, patungkol po sa ating mga tatay. Ayan, so nakapokus po yung ating mensahe patungkol sa kanila. At syempre, titignan natin kung ano dapat ang ginagawa ng tatay din para magkaroon ng tinatawag na matatanggap, benefit. Di ba? So, yun po yung ating focus ngayon, yun po yung ating direction ng ating message. So, ang ating text ay matatagpuan sa pinaka-familiar na verse sa Scripture. Alright? So, I hope na makikita natin in a different light ano po yung verse po na to. Okay? No? Na dapat nakafocus ang ating mga tatay din patungkol sa verse na to. Okay? Let's all read together yung familiar na verses natin. Okay? All of us, come on. Okay. Produces this kind of fruit in our lives. Diba? Napaka-specific. Ano sabi daw? Ano yung mga yon? Yan po yung love, yung joy, yung peace. Nandyan doon po yung patience, sabi niya, kindness, goodness. Nandyan yung faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi niya dito, tingnan mo yung karugtong, there is no law against these things. Wala nang dapat na atupagin daw natin patungkol sa command ng ating Diyos na dapat po nating isaalang-alang sa buhay natin, kundi daw po ito. Di ba? So, dyan daw po tayo nakafocus, yung character natin, yung buhay natin, dapat dyan po tayo nakafocus. Now, kung titignan natin, marami po tayong mga sharing, teaching, patungkol po doon po sa nabanggit na enumeration, okay? Yung love, joy, peace, patience, yon. Napakadami preaching po natin. Ang focus natin about love, ang focus natin about joy, about peace. Nakakalimutan natin yung source ng love. Na magkakaroon ka lang ng love kung wala po yung nagpo-produce ng love. Alright? So, kailangan po natin intindihin yun eh. Kasi kung hindi, na-miss natin. Na-miss na natin lahat. Kasi ang gusto lang natin, maging loving, maging, peaceable, di ba? Maging joyful, maging kind, maging good, maging faithful. Magkaroon tayo ng self-control. Hindi na mangyayari yun. Kahit na super ganda pa yung preaching natin. The only way mangyayari, yung about love, joy, peace, yung mga yon, kung nandyan yung nagpo-produce ng love, joy, peace. At sino daw ang nagpo-produce niyan? Nandyan, no? Specific, the Holy Spirit. So kung na-miss mo ang Holy Spirit, na-miss mo na lahat. Kahit na perfect pa ang definition mo about love, joy, peace. Kahit perfect, hindi mo makakamtan yon. Kasi ang goal natin dyan, makamtan natin siya. Yung love, joy, peace, kindness. Di ba? Amen po ba yun? Yung bang goal natin lahat? Kasi wala na eh. Wala namang iba eh. Na gusto ng Diyos, kundi yun yung makamtan po natin. Kaya ngayon, ang focus natin ay patungkol dyan. Yung ating source. Sabi na nga natin source. Yung nagpo-produce ng bunga. Ay, para mangyari ang lahat ng to. So tayong mga tatay, napaka-importante na nakafocus tayo dun sa source. Mga tatay. Sino ulit yung mga tatay natin? Parang 6 lang. 7 lang ako. Diba? So, siyempre, ipag-pray natin yung mga tatay natin na sa next Sunday, nandito na sila. Diba? So, ngayon mga tatay, importante pala, para mangyari ito, is kailangan makilala mo yung nagbibigay nito. Or, in other words, kailangan natin siyang mahalin para mangyari ito. Yung mamahalin natin yung nagpo-produce ng to. Yung fruit of the Spirit kasi sabi.
Okay ba? Nagigets natin? Mamahalin natin. Mga tatay, mahalin natin. Okay? Ang banal na Espiritu. Kasi nga siya yung magbibigay ng lahat ng to. Okay, so ngayong Father's Day, siyempre, yan po yung ating goal. Alright, yan po yung aking prayer para sa ating mga tatay na sana po ay mahalin natin siya. Di ba? Sana po ma-focus natin yung attention natin sa Kanya, yung source, na kung saan magkaroon tayo ng napakagandang character. The character of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay ba? So ngayon, siyempre, ang title ng message natin, para magkaroon ka nito. Okay? So napaka-importante ma-focus natin sa Kanya. Okay? So ngayon, ang focus natin, isang word lang muna, para makuha mo lahat ng, sabihin natin, benefits. Gusto ba natin yon? May matanggap ka. Di ba? Lahat tayo gusto natin makatanggap. Tama? Kasi nga, kung gusto natin makatanggap, importante, okay, meron tayong mga bagay na kailangan nating i-focus. Kasi nga, ito po yung ating pag-uusapan, the benefits of loving the Holy Spirit. As fathers, ano ba yung benefit pagka ikaw ay nagmamahal sa banal na Espiritu? Okay po ba yun? Okay, let me just say that again. Ano ba ang benefits pagka ikaw ay nagmamahal sa banal na Espiritu? Okay, number one, syempre, kailangan natin ma-focus ito. But before that, i-introduce ko lang po saglit, ito po siya. A father, tayo po mga tatay, who loves the Holy Spirit becomes a source. Nagiging source ka na tuloy. Kasi nga, nandyan na ang banal na Espiritu, na-acknowledge mo siya, nagiging source ka ng wisdom. Nagiging source ka ng spiritual direction for your family. Your relationship with God influences not only your personal life, but also the atmosphere of your home. So ngayon, when a father walks with the Holy Spirit, his children experience love. Siyempre, may peace, may discipline, may godly leadership that leaves a lasting legacy for generations. So, ibig sabihin, hindi lang ngayon, even for the future. Meron kang legacy na pwede po nating maiwan kahit na sa mga anak natin. Okay, so number one, benefit if you love the Holy Spirit. Number one is the father will lead his family with wisdom. Okay? So meron pong tinatawag po nating karunungan. Ano bang difference ng knowledge at saka wisdom ulit? Ang wisdom ay siya yung application ng yung nalalaman. Meron kang alam, okay? So ngayon, i-apply mo yon. Yun yung wisdom. Pagka in-apply mo yung kaalaman mo, nagiging wisdom yon. Ikaw nag-aral. Yung pinag-aralan mo, in-apply mo, wisdom yon. Kumbaga, alam mo, ang apoy ay nakakasunog. Ang wisdom ay alam mo kung ano yung use ng apoy. Okay? So ngayon, ito, papakita lang po namin na the only way for you to have the wisdom, all right, from God is through loving the Holy Spirit. So, you as a father will lead your family with wisdom. So ngayon, the Holy Spirit gives wisdom in making decisions. Alam mo, napaka-importante yun sa atin, yung mga decisions natin. Kasi, minsan, di ba, kung tayo lang, napapalpak kasi ang decision natin. Sino sa inyo nagpumalpak na? Parang ako lang yata. Marami na tayong kapalpakan sa mga decisions natin. Pero alam nyo po, ang good news, hindi ka na mapapalpak. Hallelujah. Bakit? Kasi po ang source ng wisdom para hindi ka mapalpak sa mga decision mo ay ang ating God, the Holy Spirit. The divine person of the Holy Spirit. Now, bakit kaya palagi nating binabanggit about the Holy Spirit? Kasi nga, okay, si Jesus mismo ay binanggit niya ang Holy Spirit, pinakabilin-bilinan niya sa atin. Pinakabilin-bilinan niya na kailangan natin mahalin siya. Kasi nga naman din po, alam niyo ba na hindi natin maabot ang God the Father? Hindi rin natin maabot si Jesus? Ang pwede lang natin maabot is the Holy Spirit. Okay, naintindihan nyo? Kaya po, pinakabilin-bilinan ni Jesus yan. I will ask the Father, He will give you another helper. Siya yung tutulong sa atin. And then sabi niya sa John 16:7, if I go, I will send Him to you. So pinakabilin-bilingan talaga kasi nga siya lang yung maabot natin.
walang paraan para maabot mo si Jesus. Wala ding paraan para maabot mo ang God the Father. Ang pwedeng maabot, sino? Kaya nga ginawa niya yung katawan mo bilang kanyang templo. Kasi siya lang ang pwede natin maabot. Kaya ang tawag doon, intimate friendship with the Holy Spirit. 2 Corinthians yun, 13-14. Fellowship of the Holy Spirit. Communion of the Holy Spirit. Siya lang ang pwede natin maabot kasi. Okay ba? Are you getting this? Kaya palagi nating ine-emphasize to. Kasi siya lang ang pwede mong maabot. So siya lang ang pwedeng makapagbigay ng tulong sa'yo. At wala nang ibang makakatulong sa'yo as far as God is concerned. Ang banal na Espiritu lang. So kung na-miss mo ang Holy Spirit, na-miss mo na lahat. Wala ka na ring fruit. Wala ka ng love, wala ka ng joy, wala kang peace. At ang mabigat nito, yung kindness and goodness, magkaiba. Alam niyo po yung ibig sabihin ng kindness sa Tagalog? Kabaitan. Yung goodness, kabutihan. So ibig sabihin nito, dalawa yon. Hindi lang kabutihan, dapat may kabaitan din. Amen. Di ba, lahat naman ng taga COG Baguio ay may kabaitan, mayroon ding kabutihan. Amen. Amen. Di ba? So ngayon, siyempre tayo, di ba? Kailangan natin dalawa. Hindi pwedeng kindness, hindi pwedeng goodness lang, kailangan din may kindness. At mabigat nito, may self-control. Hindi mangyayari yon kung hindi mo makilala yung source niyan. Kaya nga, yun ang palagi natin na-emphasize. Pagising mo sa umaga, banggitin mo siya, good morning, Holy Spirit. Dapat kinakausap mo siya. Kasi nga, fellowship with the Holy Spirit nga. Diba? Siya yung pwedeng nating maabot, mga kapatid. At wala ka nang pwedeng maabot. Alright? Except the Holy Spirit. So ngayon, kaya napaka-importante sa mga decisions natin kasi nga wisdom ang pinag-uusapan natin. You as a father, if you love the Holy Spirit, He is going to give you the wisdom para magawa mo yung dapat mong gawin as a father. Okay? Kaya sa mga tatay, mga kapatid, una sa lahat, kailangan natin pagkatiwalaan mga tatay natin. Amen. Huwag mong pangunahan ang iyong tatay. Amen. Irespeto natin, mga tatay natin. Amen. Kahit na feeling mo, mas magaling ka, irespeto. Kahit feeling mo, ikaw mas magaling. Kasi nga, ang Bible, pinakabilin-bilinan yan. Pinakabilin-bilinan. Honor your father. Nauna father, tapos your mother. Nauna yung father talaga eh. Siya unang-una mong i-honor. Siya yung unang-unang mong respeto. Bakit? Kasi pag ginawa mo yan, ang Diyos, babakapan ka. Kung may kapalpakan man siya, tandaan nyo, na tayo po lahat may kapalpakan. It doesn't mean nawawalan ng respeto mo sa Kanya. Hindi pwede. Kung may kapalpakan siya, respeto mo, i-honor mo, ipag-pray mo pa rin. Huwag mo kontrahin, hayaan mo na. Buti na lang Father's Day ngayon. Amen. Huwag na natin kontrahin. Yan na lang natin. Pag-pray mo siya, bigyan mo siya ng suggestion. Okay? Narinig na niya yon. Narinig na niya yon. At ngayon, ang mangyayari, dahil rinespeto mo siya, sisiguraduhin ka sa iyo, kung siya ay pumalpak, babawiin din ng Diyos siyang kapalpakan na yan. Alam mo yung ibig sabihin ng babawiin? Naintindihan niyo ba yon? May mga kapalpakan. Siyempre, isang buwan. Sa after 1 month, babawiin ng Diyos yan kasi nga hindi siya papayag na mapalpak siya na tuloy-tuloy. Ang Diyos hindi mapayag. Hindi papayag na mapalpak siya tuloy-tuloy. May wisdom yung tatay na yan. Bakit? Mahal ng Diyos ang tatay na yan. He is created in the image of God. In fact, siya yung nauna na create ni Lord. Yung babae, galang kasi niyang tadyang. Siya talaga yung na-create eh. Unang-una na mahal ng Diyos yan. Kaya dapat mahalin mo din yung mahal ng Diyos. Kahit na may mga kapalpakan siya.
Amen. Huwag mo na kontrahin kung nakontra mo na naman sa isip nyo. O, buti na lang Father's Day ngayon. Hallelujah, Brother Joey, di ba? Amen. Amen, sabi mo naman. Hallelujah, praise the Lord. Alam mo ba, ito hindi natin masyadong na-gets to eh. Okay, let's go there. Ephesians. Mabilisan lang. Okay, Ephesians. Tingnan nyo to, napakatindi nito eh. Ewan ko lang kung nakita nyo to dati. Ephesians chapter 5. Kung gaano ka-importante sa isang asawa, okay, para patungkol sa kanyang ama, sa tatay, husbands. Okay, tingnan nyo po, verse chapter 5:22. Wives, this means submit to your husband as to the Lord. Nakita nyo to? And then, for a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. Nauna muna. And then, ang pangalawa, husbands, love your wife. Pero nauna muna yung submit. Amen. Pagka nag-submit ka, ate, sisiguraduhin ng Diyos, mamahalin ka rin ng iyong asawa. Parang may kinakasal na ngayon. Pero nandyan sa Bible niyan eh. Gawin mo lang muna. Huwag natin kontrahin. Gawin na lang muna natin. Pag ginawa mo, sisiguraduhin ng Diyos, nandun yung pagpapala niya sa ating lahat. Kaya nga tong Father's Day na to, sana maging memorable sa lahat. Sa totoo lang, hindi lang husband and wife nito, pati sa mga tatay nyo, kayo nauuna sa tatay. Mahalin natin ang tatay kahit na feeling mo, hindi ka mahal-mahal. May ganun, di ba? Yung tatay mo, kung minsan hindi ka mahal-mahal. Pero just the same, you honor your father. Just the same, you love your father. Just the same, you respect your father. Just the same, you submit to your father. As you submit to your earthly father, you are submitting to your heavenly Father. Kaya Father din ang tawag kay God the Father. Eh. Di ba? Kasi as you submit to your earthly father, you are also submitting to your heavenly Father. At alam mo, pagka ginawa mo yon, grabe naman ang pagpapala ng Diyos sa'yo. Kahit hindi mo feel, kahit hindi mo gusto. Kasi palagi tayo naka-base doon sa feelings natin. Mga kapatid, baka pwede naman mag-base tayo sa salita ni Lord. Huwag tayo mag-base doon sa nararamdaman natin, sa emotions natin, sa feelings natin. Nakita mo pa lang yung tatay mo, parang ayaw mo nang batiin. Kasi nga, walang kabati-bati sa kanya. Kung minsan hindi mo siya gusto, marahil, marami na siya kasing kapalpakan din. Nagawa dati. Pero alam mo ba, dahil ginawa mo yung respeto, yung honor, yung love, lalong magpursige yung tatay mo. At dahil nagpupursige siya, bibigyan siya ng wisdom ni Lord. At pag binigyan ng wisdom ni Lord, sino ba magsasabi? Yung mga imposible, pwede na niyang gawin. Dahil binigyan siya ng wisdom ni Lord. All because ikaw na asawa, ikaw na anak, ay rinispeto mo siya. In-honor mo siya. Minahal mo siya. Kaya ngayon pa lamang, ugaliin na natin. Ngayon, pagka hindi natin culture, hindi natin nakagawian, nagawin ito, baka pwede naman umpisahan na natin, mga kapatid. Hallelujah. Umpisahan natin, pati yung online viewers natin, yung nakikinig sa atin, all throughout, sa mga makikinig pa sa atin sa YouTube. In Jesus' name. Pwede ba natin baguhin ang culture? Ang baguhin natin ang culture. Ang culture, nauuna ang tatay, bago nanay, and then mga anak. Irespeto natin ng todo-todo. Kahit feeling natin, marami na siyang kapalpakan. Mga kapatid, pagka ginawa natin yon, sisiguraduhin ko sa iyo, hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang Diyos. Alam niya yung ginawa mo, anak.
Later on, hindi mo ba alam, magiging tatay ka rin? Ikaw na daughter, hindi mo ba alam, magkakaroon ka rin ng asawa? Magiging president yun. Pagka umpisa pa lang, hindi mo na rin respeto ang iyong tatay. Ngayon pa lamang sa ating Tatay's Day, sa ating Father's Day, as you love your Heavenly Father, you should love your earthly father. Sabi nga, yung Heavenly Father nga, I love you, Heavenly Father. With all my heart, I honor you. Hindi mo siya nakikita eh. Pero yung earthly father mo, nakikita mo. Pagka kinuha ni Lord yan, sisiguraduhin ko sa'yo, magtatalumpisaw ka. Sa iyak. Ay, tatay, ba't mo ako iniwan? Baka pwede naman, ngayon pa lamang, mahalin na natin siya. Ngayon pa lamang, pagka nauna siya kinuha ni Lord, doon ka lang, binubuhos mo yung pagmamahal sa Kanya. Hindi ka na niya naririnig. Tay, magising ka na. Wala na nga eh, tulog na nga forever eh. Tay, mahal kita. Hindi na niya naririnig eh. Tay, I respect you. Hindi ka na niya nga naririnig eh. Tulog na siya forever eh. Baka pwede naman habang buhay pa, mahalin na natin sila, irespeto natin, i-honor natin sila. Sabihin natin, I love you, Papa. Hindi mo kasi nakagawian yun eh. Baka pwede naman, gawiin mo na. Baka pwede naman, praktisin mo na ngayon. Praktisin mo na. Kung ikaw, anak na lalaki, magiging tatay ka rin. Hindi mo na na-practice ngayon, sisiguraduhin ko sa'yo, baka hindi rin practicein ng mga anak mo. Baka maganda, ma-practice natin, napakaganda na ugaliin natin. Yung super respect para sa ating mga tatay. Habang naririnig ka pa. Kung minsan, pag nandun kayo sa bahay, dinadaan-daanan nyo lang. Pagkahingi ka lang ng allowance, doon mo lang siyang nakausap. Pero walang kang hihingin, kung minsan dinadaan-daanan lang, baka pwede naman, wag naman natin gawin yun. Kasi pagka ginagawa mo yun, ganun na rin yung relationship mo to the Heavenly Father. Pareho lang yun. To the Heavenly Father and the earthly Father. Kaya baka pwede naman. Pwede lang. Kung pwede lang. Kung pwede lang. As far as the Bible is concerned, kung pwede lang, irespeto natin ang mga tatay natin. More than anyone else on this earth. Sabi natin, the greatest father of all. You are the greatest father. Sa isip mo lang, hindi mo nga nabanggit eh. Baka pwede naman, banggitin natin. Amen? Amen. Hallelujah. Nandito ba kayo? Okay. Okay, so mamaya, baka pwede ugaliin na natin, gawin na natin. Sino sa inyo may tatay pa? Oh, wow, dami pala. Grabe naman. Na-embrace ba natin siya kanina? Nasabi ba natin, mahal natin siya? Huwag lang yung embrace mo para masabi mo, mahal mo siya. Sabihin mo, I love you pa. Kahit na napakahirap sa'yo. Baka itong year na to, magawa mo na. Dati hindi mo ginagawa eh. Hindi natin ginagawa, di ba? Dati. Baka pwede naman ngayon na, baka pwede mo nang gawin. Maging kwan tayo, maging expressive sa ating pagmamahal. Hindi lang yung action natin, dapat expressive. Ibang klase yun. Ibang klase yun. Para bang beyond. Di ba? Baka mauna siyang kunin ni Lord. Siyempre, ngayon pa lamang, sabihan mo na. Kasi ako, nung nagkaroon ako, siyempre, yung tatay ko, di ba? Hindi naman kami naging close noon. Hindi naman kami naging friend noon, yung tatay ko. Hindi kami masyado nag-uusap. Di ba? Yung tatay ko. Hindi kami close masyado. In-express mo lang, pero hindi mo sinasabi. Pero alam mo ba, nung kinuha siya ni Lord, grabe naman. Parang gumuho ang buhay ko. Hindi, totoo.
Hindi ko pa nasabi to. Hindi ko pa na-share to. Pero ngayon, sinishare ko na. Gumuhang buhay ko. Actually, nung libing na, grabe, iba pala yung feeling na nawala na pala siya. Iba pala yung feeling noon, yung nandyan siya, nandyan lang naman eh. Kaya mo na. Pero nang wala siya, ang dami mo na sinasabi. Alam mo yon? Parang hindi mo kakayanin. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lamang, ipakita na natin yung pagmamahal natin. Tuloy-tuloy, sabihin mo rin. Para marinig niya, baka mas mahaba pa yung buhay niya. Amen. Absorb natin. Hallelujah. Amen. Eto, matindi to sa Romans 8:14. Sabi niya dito, gusto ko lang pong basahin dito saglit. Romans 8:14. Kasi may karugtong to eh. Okay, let's open our Bibles. Hallelujah. Magdala kayo ng Bible niyo. Romans 8:14. For all who are led by the Spirit of God are children of God. Ito, may matinding sinabi dito sa verse 15. So, you have not received a spirit that makes you a fearful slaves. Instead, you receive God's Spirit. Ang receive mo daw, the Holy Spirit, when He adopted you. Sino nag-adopt sa'yo? Ang Holy Spirit ang nag-adopt sa'yo. Ang tindi, ano? Ang Holy Spirit ang nag-adopt sa'yo. Tapos sabi niya dito, God's Holy Spirit, when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. So nangyari, inadopt ka ng banal na Espiritu para you can call the Heavenly Father Abba Father. Grabe, no? Wow, ganun pala yung sequence. Para bang yung nangyari kay Jesus, di ba? Noong nandito siya sa mundo, He was conceived by the Holy Spirit. Hindi siya napunta dito sa mundo without the Holy Spirit. Ganon din sa atin. Hindi tayo magiging anak ng ating Heavenly Father without the Holy Spirit. Grabe. At ngayon, inadapt tayo. Kaya tayo anak ng Diyos. Children of God. Why? Because of the Holy Spirit. Siya yung nag-adapt sa atin. Siya yung nag-seal sa atin. Ay, ito, siya, ikaw, anak na kita. Pero paano? It's by the Holy Spirit. Kung baga kay Jesus, conceived by the Holy Spirit, tayo mga Kristiyano, adopted by the Holy Spirit. Nakita niyo po yung sequence doon? Ganun po yung sitwasyon. Kaya ganun dapat ang pagmamahal natin sa banal na Espiritu, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag natin ipagsantabi ito. Kasi pagka pinagsantabi mo yan, nawawala na kaagad. Hindi ka na pwedeng maging anak ng Diyos. Syempre, ang goal natin maging anak ng Diyos. Pagka anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. At hindi niya matitiis na ikaw ay mamoblema. Hindi niya matitiis na ikaw ay hindi ma-overcome yung problema mo. Hindi niya matitiis yon. Anak ka nga niya eh. Naging anak ka na niya by the Holy Spirit eh. Adopted ka na bilang kanyang anak. And now, you are co-heir with God. Lahat ng ari-arian, pwede nang ipamana sa'yo. May mana ka. Hallelujah. May mamanahin ka. Bakit? Anak ka eh. Ano kaya kung inadapt ka ni PBBM? Inadapt ka bilang kanyang anak. Lahat ng kayamanan niya, pwede kanya isama din. Ano kaya kung anak ka ni Elon Musk? Di kasama ka dun sa air. Kasama ka sa mana. Isipin mo naman, anak ka ng Diyos, siya yung may-ari ng buong mundo. Di ikaw din, magkakaroon din ng mana. May mga benefits ka. May mga pagpapala ka. Kaya wag mong bibitawan yan. Tuloy-tuloyin natin. Nai-embrace to. Kaya hindi siya papayag na tuloy-tuloy kang mag-suffer. Hindi siya papayag na tuloy-tuloy kang maghirap. Hindi siya papayag na tuloy-tuloy kang sumadsad.
may panahon ka rin para iangat ka ng Diyos. Kasi nga, hindi niya matitiis na ikaw ay maghirap. Sino sa inyo na tatay, gusto mo maghirap yung anak mo? Sino yung tatay na ganun? Bahala ka na. Maghirap ka na maghirap. Masaya ako. Sino ba namang tatay na ganun? Meron bang ganung tatay? Ano ba yan? Evil na tatay, di ba? Pero pagka godly tatay, grabe, gagapang ang tatay para umangat ang anak. Sa totoo lang, mas masaya pa siya na siya yung naka-front, yung anak, kaysa yung tatay. At masayang-masaya na siya kung umaangat yung anak. Proud na proud siya, parang siya na rin yun. Basta siya umangat, hindi na importante ako. Ganun ang tatay. Yun yung normal na tatay. How much more to your Heavenly Father? Siya yung tatay mo rin. Kaya kapatid, hindi ka niya pababayaan. Kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, sisiguraduhin niya, hindi siya makatiis para iangat ka rin. Hintayin mo lang. Darating din yun. Kaya pagka minamahal mo ang banal na Espiritu, sisiguraduhin ng God the Father na ikaw ay iangat din niya. Kasi nga, hindi siya matitiis na ikaw ay sumadsad sa sitwasyon mo. Sino sa inyo may pinagdadaanan? Parang lahat tayo, di ba? Sa relationship, sa finances, sa health. Yan yung tatlo eh. Kung, alimbawa, okay ka naman, well-off ka naman sa finances, kung minsan tinatamaan ka rin sa sakit eh. May ganun, di ba? May pinagdadaanan ka ganun. Or sa relationship. Lahat yun, pwede mong ma-overcome as you continue to be really a child of God. And the only way for you to be a child of God, nandyan ang banal na Espiritu. So that's number 1. Number 2, if you love the Holy Spirit, He creates a peaceful home. The Father who loves the Holy Spirit creates a peaceful home. May peace. Alright? Doon sa pamilya. A Spirit-filled Father brings peace instead of chaos. Okay, sa family, kung meron man ngayong chaos, sisiguraduhin ko sa inyo, magkakaroon ng peace yan. Why? Because the Father who loves the Holy Spirit, ang benefit, anong benefit? You are going to have peace. Bakit? Ang Holy Spirit kasi is the source of peace. Siya yung source ng peace. Siya yung source ng love. Siya yung source ng joy. And number 3, eto, He becomes, when the Father loves the Holy Spirit, He becomes a godly example to His children. Nagiging example tuloy siya. Okay? Sa kanyang mga anak. Nagiging good example siya. Nagiging godly example siya. Why? Atupagin mo, mahalin ang banal na Espiritu, magiging good example ka sa mga anak mo. Why? Because the Holy Spirit is the one directing your steps. You are now led by the Spirit. At yan ang magiging fruit. Children follow what they see more than what they hear. So, ano sabi niya dito? 1 Timothy 4:12, be an example to the believers. And the only way para maging example tayo is if you are going to love the Holy Spirit. Kaya nga, the Father who loves the Holy Spirit, anong benefit? You are going to have a peaceful home. And number 4, eto na, mabigat ito. Kasi tayo lahat ay dumadaan sa isang pagsubok. At alam mo ba, ang tatay gagawin niya lahat para umangat ng pamilya. Okay? Gagawin niya lahat. Ang tatay matindi. Naka-built-in sa kanya. Naka-built-in sa kanya na iangat ang pamilya. Sobra-sobra. Kahit na may dumanak na dugo sa kanya. Ganun ang tatay. Okay? Ganun yung normal na tatay. Alright? At syempre, magagawa na lang niya yon na hindi na lang siya, ano sabi po ng Bible dyan? Tingnan niyo to. Not by might nor by power, but by my Spirit. So ikaw na tatay, if you love the Holy Spirit, what will happen? You are going to have the strength para ma-overcome mo yung mga situations, yung mga pinagdadaanan ng pamilya mo. Right? At sisiguraduhin ng Diyos na hindi ka mabibigo.
Why? Because God will not fail you. The Holy Spirit strengthens fathers during difficult seasons. Right? Kasi lahat po tayo dumadaan sa isang pagsubok. Lahat tayo, may test talaga. Right? Meron talagang mga pagsubok na dadaanan nyo. Normal yon. Sabi mo normal. Sa family, may pagdadaanan talaga. Normal yon. Meron ka talagang pagdadaanan. Alam mo kung bakit? Para ikaw ay hindi magdepende sa sarili mo, kundi magdepende sa banal na Espiritu. Not by might nga eh. Kaya maraming nababackslide eh. Kaya maraming dumadapa. Maraming napapariwara ng mga tatay. Why? Na-miss nila to. Na-miss nila. Dahil sa problema, nag-give up eh. Nagiging hopeless ang tatay eh. Once naging hopeless ang tatay, hopeless na ang buong pamilya. Okay? Kaya dapat siguraduhin mo na hindi maging hopeless ang tatay. Pag hopeless ang tatay, hopeless na lahat. Mawawala na lahat ang pinagpaguran. Okay? Kaya ngayon pa lamang, okay, yung mahal ng Diyos, mahalin mo. Mahal ng Diyos ang mga tatay natin. Okay? Okay? Maging sino man siya. Maging sino man siya. Kahit na hindi mo pa gusto, kahit ayaw mo, hindi mo na-feel, sisiguraduhin ko sa iyo, pagka ginawa mo pa rin, yung binabanggit ng salita ng Diyos dito, mayroong magandang kalalagyan ang buong pamilya mo. Kasi nga, head of the family nga siya eh. Di ba? Siya nga yung head eh. Alright? Dito ba kayo? Tandaan nyo, not by might. He is going to be given strength in times of trials, in times of difficulty. Sino bang nalulungkot at sino ba ang nahihirapan pagka yung sa pamilya ay may mga pinagdadaanan? Mas nahihirapan ang tatay, sisiguraduhin ko sa iyo yan. Okay? Hindi mo lang siya na-feel kasi hindi emotional. Hindi mo lang siya nakikitang umiiyak, pero pagka wala ka na, umiiyak na yun. Mas madali silang umiyak kaysa nanay. Akala mo lang yun, na hindi siya umiiyak. Pagka wala ka na, umiiyak na siya. Tumutulo na yung mga luha nila. Pagka wala ka na kasi ayaw niya yung pakita sa iyo na nahihirapan siya. Dahil gusto niya kasi, ang goal niya is umangat ang pamilya. Iaangat ka sa sitwasyon na problema. Iaangat ng tatay yan. Right? Naka-built-in sa isip niya, sa puso niya, na iaangat niya talaga yan. Gagapang niya yan. Kahit anong mangyari, gagapang niya yan. Hindi siya papayag. He is going to find ways para umangat ang pamilya. Ganun ang tatay, matindi. Akala mo yung nanay yun, hindi yun. Ang tatay yun, nag-uumpisa sa tatay yan. Gagawin niya lahat para maging maayos ang pamilya, maging maayos ang mga anak. Kaya sobrang nalulungkot siya pagka napapariwara ang mga anak, pagka napapariwara ang pamilya, pagka sila ay dumadapa sa problema. Siya ang unang-unang tinatamaan ang tatay. Niwala ba kayo doon? O kaya dapat suportahan natin ngayon pa lamang ang mga tatay natin, mga kapatid. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Okay. Gawin natin lahat ng paraan para suportahan natin siya. Okay po ba yun? Suportahan natin yung mga tatay natin, yung earthly father natin. Kasi hindi nila kaya yan mag-isa. Ang ginagawa na lang niya, kung nakikita niya, hindi na sinusuportahan, hindi na siya masyadong narirespeto, ino-honor, nagmumukmuk na lang yan sa kwarto, sa CR pa kung minsan. Ang gagawin niya, tapos, pagkatapos niya umiyak, okay, pupunta na siya sa pamilya niya, tapos parang walang nangyari. Kasi nga ayaw niyang ipakita na weak siya. Ayaw niya ipakita na nalulungkot siya. Ayaw niyang ipakita na ganun ang sitwasyon. Kasi nga lahat ng bigat ay siya yung umaako niyan. Kaya nga head of the family eh. Kung nawala ng head, buhay ka pa ba? Alisin mo ang ulo mo, tingnan mo. Kung buhay ka pa.
Kaya ang tawag sa kanya, head of the family. Hindi naman yung nanay ang head yung tatay. Dito ba kayo? Oh. Kung hindi na mag-function yung ulo, ano mangyayari sa katawan? Kung dyan na lang tumitingin, naglalakad, ano mangyayari? Kayo may stiff neck ganyan. Dysfunction, ibig sabihin. Kaya anong gagawin mo para hindi ma-dysfunction? Magsuportahan kayo. Paano? Unahin mong suportahan ng tatay mo. At sisiguraduhin ko sa iyo, lahat ng magaganda para sa pamilya mo ay mangyayari. Lahat ng minimithi mo ay pwedeng mangyari. Why? Kasi nga, yun ang design ng Diyos. The father is the head of the family. Siya yung leader. Okay? At pagka siya ang follower, sisiguraduhin ko sa iyo, malaking problema mo. Sipin mo, yung katawan, okay, siya nauuna, yung ulo nandun sa likod. Imagine mo, sige nga, Eman, try mo. Try mo. Okay? Yung ulo nandun sa likod, tapos yung katawan nauunang lumakad. Try mo kaya, tingnan mo. Kung anong magiging kalagayan mo. Ganon din ang kalagayan ng pamilya. Pagka yung ulo nandun siya yung sumusunod, yung ulo ang sumusunod, sa katawan, dysfunction. Dapat yung ulo, siya yung sinusundan ng katawan. Ang katawan, yun yung mga members ng family. Siya nandun yung nanay, nandun yung mga anak. Amen. The husband is the head. And then, sabi niya, as Christ is the head of the church. Hindi church ang sinusundan ni Jesus. Si Jesus, siya yung sinusundan ng church. Okay? Siya yung head si Jesus Ganon din sa family. Ang head, yung tatay mo. Siya dapat ang sundan natin. Kasi nakalagay sa kanila yung anointing to lead. Nakalagay sa kanila yung anointing to head the family. Amen? And then lastly, when the Father loves the Holy Spirit, He will leave a spiritual legacy. Antindi nito? Alright? Nakakatuwa ito. Kasi pagka siya pala ang ginawa nating head, siya yung final say, siya yung commander. Hindi yung misis ang commander, si commander, hindi totoo, hindi ganoon. Ang commander si Father. Nakagawian na natin. Punta ka kay commander. Ano ka? Ano ka? Kung commander ang misis, ano ka? Servant of the commander? Hindi. May mali. May mali. Ang commander, yung tatay. Why? Kasi siya yung nagli-lead. At pagka nabago, binago mo yung design ng Diyos, magiging chaos talaga yan, ang pamilya mo, kahit anong maggawin mo pa. Kaya ngayon pa lamang, ayusin na natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ayusin na natin. Ngayon pa lamang. Hindi dahil Father's Day ngayon. Baka sabihin mo, Father's Day lang naman. O sige, gawin na natin. After Father's Day, Monday, balik tayo sa dati ha. Okay? Win! Iba, come on! Win! Yes, dear. May problema. May problema ang ating culture. Huwag natin gawin yun. Huwag lang Father's Day. Dapat every day, Father's Day. Right? Gawin natin maayos. We follow the design of God. The Bible. The father, the husband is the head of the wife. Let it be as the Bible declares. Why? Kasi pag ginawa natin yon, the father is going to lead and then he will leave
spiritual legacy. Ito, natutuwa ko, no? Kasi nga, syempre, yan ang pinaka-importante na pamana sa ating mga anak. Yung spiritual legacy na pwede mong gawin, ipamana sa anak mo. Kung wala naman silang mana na ari-arian, wala kang ipamana na pera, baka pwede naman ipamana natin yung spiritual legacy. Bakit? Kasi po, ang spiritual legacy, yan po yung forever. Hindi lang ngayon. Pagka magpamana ka ng pera, ngayon lang yan. Paano? Diba? Kung nawala siya sa Diyos. Siyempre, nakakalungkot yun. Pero siyempre, kailangan pamana natin. Kaya natutuwa ako, no? Praise God, kay Pastor Moses, exhorter na siya. Palakpan naman natin. Okay, kasi nga, di ba, may calling, di ba? So at least kahit papano, napapamana natin yung spiritual legacy sa kanya. Yung pagmamahal nyo sa akin, mahalin nyo din siya. Mahal nyo ba ako? O kahit hindi, basta mahal nyo siya, okay na yon. Okay? Amen? Ganun lang po yun. Kasi nga, nandun yung legacy. Ang tawag doon, spiritual legacy. Praise God, ano? Hindi naman natin sila pinipilit. Di ba? Pero nagka-calling na lang. Ngayon, inordain na ng Panginoon, di ba? Through our denomination, naging exhorter na siya, pastor na talaga siya, full-fledged. Wala pa naman natin si Lord. Di ba? Ang susunod doon, magiging reverend na. Ordained minister. And then ordained bishop. Ganun yun. Di ba? At syempre, ngayon, kanina nag-uusap nga kami. Ang ganda yung binigay ni Lord sa kanya. Di ba? Na vision para sa church. Di ba? Na kung saan, di ba, na lalaki tayo. Malapit na tayo mag 3,000. Why? Because we have a wisdom. Matindi yun. I-share niya din sa inyo. Okay? Yung kanyang nakita. Na nabigay na wisdom sa kanya. Okay? Na someday magkakaroon tayo ng church building. Di ba? Malapit na, mga kapatid. Hindi ako nagbibiro. Malapit na. Why? Because nabigyan tayo ng wisdom. Pag nagbigyan ka ng wisdom, malapit na ang church building. Malapit na ang 3,000 na kaluluwa. Malapit na mag-grow tayo lahat. Malapit na yung pagpapala ng Diyos. Siksik, liglig, at umaapaw. Exceedingly, abundantly, more than what we ask or think, according to His power that is at work through us. Kaya yung po yung legacy, napaka-importante yon. Why? Because tuloy-tuloy tayo eh. Hindi naman tayo 1 year lang, 10 years lang, 20 years lang. Forever tayo, kailangan mai-transfer natin. Mai-transfer natin yung spiritual legacy. Sa kanila, yung apo natin, yung apo na apo natin. Amen? So, a father who loves the Holy Spirit becomes more than a provider. He becomes a spiritual pillar. In the home, his prayers protect the family, his example shapes the children, and his love for God creates a lasting inheritance of faith. So ngayon, gusto kong iwan to sa inyo, mga kapatid. Itong quote na to. Prayerfully, na yun yung ating iwan sa ating mga anak. Ito po yun. The greatest gift a father can give his family. Alam mo yung ano yun? Ayan po, is a life surrendered to the Holy Spirit. Yan ang greatest. Wala nang ibang gift na pwede nating ibigay sa ating mga anak. Yung wisdom, yung knowledge, yung relationship with the Holy Spirit. Kasi nga, doon nag-i-start ang lahat. Yung relationship natin to the Holy Spirit, doon na mag-i-start lahat. Kaya kayo, mga tatay, sana po, sundan natin to. The greatest gift you're going to give to your family is a life surrendered to the Holy Spirit. Amen? Sige nga po, let's all stand. Mga kapatid, meron na akong konting request para sa inyo. Let's help to share the message on the Holy Spirit. Kasi wala po tayong pwedeng makamtan, wala po tayong pwedeng ma-embrace sa mundong to, makatulong sa atin, if not the Holy Spirit. Gusto ko lang pong i-share sa inyo na itong libro po na to, it's out of a revelation, di ba? Baka pwede naman magtulungan tayo.
tulungan po natin na baka may mag-sponsor, okay? At pwedeng kumuha, may share natin as a gift. Kasi po, lahat po ng proceeds, may cost na for a cause, ay pupunta po sa church funds. Okay po? So sana po, suportahan po natin to, ipag-pray natin. 'Di ba? Malay mo, yung mabigyan mo ng libro, magkaroon siya ng understanding about the greatest person who is here on earth. His name is the Holy Spirit. Kaya kasi ito po yung ating libro, please support it in Jesus' name. Amen? So right now, we're going to give unto the Lord. So if you are ready to give unto the Lord, itaas nga po natin sa ating Panginoon ang ating mga ibibigay. Panginoong Diyos, pagpalain nyo ang lahat po ng aming ibibigay. As you said in your word, if we are going to give our tithes and our offering, even for those online viewers that we have, O Lord, as they give online, we pray that you are going to touch their sources of income that's going to grow a 30, a 60, and even 100-fold. Lord, siksik, liglig at umapaw sa kanilang mga sources ng income. In Jesus' name. Sige po, let's raise our hands for the blessing of the Lord. The Lord bless you, and the Lord keep you. The Lord make His face shine upon you, and the Lord be gracious to you. The Lord turn His face toward you, and the Lord is going to give you peace. Right now, we declare that we are going to prosper in all things and be in health, even our soul prospers. Goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. With long life, God is going to satisfy us and show us His salvation. Come on, let's receive it in Jesus' name. Everybody said,